Na-experience mo na ba yung ate? Nag-relapse ka nung nakita mo ulit yung ex mo? Alam mo, this is a wonderful question because akala ko magre-relapse ka lang dun sa taong hindi ka pa naka-move on. Kahit pala dun sa taong alam mong okay ka nang mawala siya, nagre-relapse ka pa rin pala. The point is, walang pinipiling tao, panahon, sitwasyon at feelings yung relapse. Pag naaalala mo siya, naaalala mo siya. Regardless, despite, in spite, whatever it is. Kasi sabi ko sa sarili ko, may isang guy na parang, matagal na ako naka-move forward from that guy, naka-move on na ako from that guy. But the thing is, why do I keep reminding myself of the feeling na kasama ko yung taong yun? Hindi mo na siya mahal, hindi mo siya miss, but the feeling of being with that person, di ba? Pag pumunta ka sa isang lugar, shit, dati siya yung kasama ko dito, di ba? Pag kumain ka ng pagkain, shit, favorite niya to, but it doesn't mean automatic mahal mo pa siya. It just goes to show na na-value mo yung relationship with that person, na ginawa niyo yung memories na yun together. Ikaw ba? Naranasan mo na mag-relapse? O baka ngayon nagre-relapse ka, ha? Na-experience ko siya nung isang araw. Parang yung relationship namin ng ex ko na yun, parang nabigla. Naging honest ako dun sa tao. Sinabi ko sa kanya na di pa pala talaga ako healed. Kala ko healed na ako. Hindi ko pa pala kayang pumasok ulit sa isang relationship. Kailangan ko munang stop kasi ayokong nasasaktan ako pero nakakasakit ako ng ibang tao. Parang pinapasa ko yung pain na nararamdaman ko sa'yo. Ayoko yan. Naging honest ako dun sa taong yan. Masakit na nakikita kong umiiyak yung tao. Wala kasi akong choice na baka pag tumagal, mas sumakit. Oo, tama. Alam mo ba, sa mga nababasa ko ngayon sa TikTok, mga napapanood kong content, masyado nating dinedegrade yung idea ng relapse. Sabi pa nila hindi daw part ng pag-move on yung relapse. Parang di ba ginagawa nilang kakatawanan? Pero alam niyo ba, relapse is a big part of moving forward. Kasi, paano ka makakapag-move forward sa isang bagay na dinidinay mo sa sarili mong maalala? What if gusto mo talaga siyang mamiss? Eh di, mamiss mo siya. Wala namang masama dun eh. Ang masama dun, kung pinagkait mo sa sarili mo yung idea kung ano yung dapat mong maramdaman. And the best way to move forward is to accept the fact na kailangan mong maramdaman yan. Napipil ko ngayon. Meron pa, pero healed na ako dun sa past ko. Dun sa bago siya. Alam mo yung feeling na healed ka na, tapos nakita mo yung ex mo, na reason nakipag-break up kasi hindi ka pa healed dun sa mas nauna sa kanya. So ngayon, healed na ako. Nakita ko siya, nag-relapse lahat, na parang nandun na rin yung pagsisisi. Alam mo, may kakilala ko si Benjo, ganyan din. Ganyan din yung kwento niya sa akin. Alam mo yung sabi niya din na parang meron ng bago, pero hindi pa pala siya nakaka-move forward dun sa dati niya. Nagigets mo ba? Yung parang meron na siya ngayon, pero lahat ng memories niya, lahat ng pag-move forward niya, bumabalik pa din dun sa first niya. Bakit kasi nung time na hindi pa ako okay, doon kami nagkita? Bakit hindi na lang kami ngayon nagkita nung okay na ako? Because there's a perfect time for everything at hindi mo pwedeng sabihin na bakit dun kayo nag-meet. That's the perfect time for you to meet kasi dun kayo nag-meet. And probably if you guys are really for each other, di ba? God, time, destiny will make a way for you to be together again. Just don't push it right now pag hindi pa kaya. And don't feel na parang, shit, sayang yun. Sayang, pero buti na lang, di ba? At least nandito ka ngayon sa kung nasan ka. Alam mo, whatever you're feeling right now, it's valid. Ako nga, kahit recently lang kami nag-break ng ex ko, di ba? Kahit sinasabi ko na hindi ko naman siya masyadong mahal na ngayon, pero lumiss ko na siya, and that's okay. May ganung moment nga. Hindi naman nakakahiya yun, mas nakakahiya yung nagloko ka. Yun yung nakakahiya, kaysa mag-relapse ka, di ba?